Sa Pantalan at bus terminals na inabutan ng Noche Buena ang ilan nating kababayang hindi agad nakauwi sa kani-kanilang probinsya. Libo-libong pasahero ang nakansila ang biyahe sa Manila North Port. At live mula sa Maynila, nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Camille, kumusta ang mga pasaherong nagpasko dyan? Nako, Julius, karamihan nga sa kanila ay desmayado. Umabot nga sa higit 300 na stranded na pasahero ang nagpasko na dito sa Manila North Port. Ang iba sa kanila, hindi raw agad na abisuhan na kanselado na pala ang kanilang biyahe. Excited pa naman kagabi na bumiyahe ang pamilya ni Velmor Versosa pauwi sa kanilang probinsya sa Tibolog, Zamboanga. Pero biglang kanselado pala ang biyahe nila. Kaya sa Pantalan na sila nagpalipas ng magdamag. Ang masaklap, wala man lang daw pakain sa mga naperwisyong pasahero. Dito, dami sanang lamok, tinitiis na lang. At saka ang libre sa amin dito, tubig lang. At saka yung sa CR, yun lang libre nila sa amin. Mahirap talaga kasi magastos sa pagkain. Mahirap talaga. Kaya dami kaming bagay, magbabayad pa kami. Asogan namin, laki ng binabayad na namin. Ganyan din ang hinaing ng mga construction worker na ito. 4 na araw na silang nasa Pantalan at bukas ng gabi pa ang kanilang biyahe. Nahirapan po. Nalungkot. Nahirapan sila nga makaabot dito. Bukas na rin ang bagong schedule ng biyahe ni Jane Dalangon na pauwing Zamboanga. Kahapon pa siya stranded kasama ang kanyang fur baby. Nalungkot po, syempre. Kasi po, nagbabasko tapos kami po lahat dito nagtulugan. Mahigit sa 300 pasahero ang stranded sa Manila North Harbor Port. Karamihan sa kanila ay papuntang Cagayan, Tagbilaran, Dumaguete at Dipolog, Zamboanga. Hindi pa na ibabalik sa normal ang mga biyahe dahil sa pananalasa ng bagyong Kabayan. Pero ayon sa pamunuan ng Pantalan, 4 na barko ang parating ngayong araw at bukas, kaya mababawasan na ang mga stranded. Nagpakain naman ang Philippine Port Authority sa mga stranded at mga nakaschedule na aalis ngayong pasahero. Nag-ikot din kanina ang News 5 sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Kahit na hindi aabot sa Noche Buena, ang truck driver na si Reden Gato, uuwi daw siya para makasama ang kanyang pamilya sa Kabadbaran sa Agusan del Norte. Ngayong Pasko, larawan ng 2 taong gulang niyang anak ang kasama niya. Kahit dito man lang nakapag-Noche Buena, mahalaga kauwi man lang ng ligtas at makahabol sa bagong taon ko. Anak, pauwi na si Papa dyan. Miss ka na ni Papa. Yayakapin ka ni Papa na mahigpit pagdating dyan. 1:00 ng hapon nang makasakay siya sa barko pero baka sa Miyerkules na ang dating niya sa Kabadbaran. Bago magtanghali kanina, umaabot pa sa higit 32,000 ang mga biyahero sa PTEX. Sa kabila nito, siniguro ng pamunuan ng terminal na hindi fully booked ang mga biyahe kumpara nitong nakalipas na araw. Julius, ayon sa Philippine Port Authority, pasasakayin na ng barko ngayong gabi yung mga stranded na pasahero para hindi na nga sila magpalipas dito sa terminal, lalo't hindi komportable yung sitwasyon nila dito. Pero bukas pa ng umaga sila aalis at sigurado na raw na magre-resume na yung mga na-delay na biyahe. Julius? Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.